Ang topic natin ngayon is all about arithmetic sequence. Ang una kong gagawin ay ipapaliwanag ko kung ano ba ang ibig sabihin ng arithmetic sequence. Then magbibigay ako ng mga examples ng arithmetic sequence. Then magbibigay din ako ng mga example questions na isosolve natin. So mag-start tayo sa definition ng arithmetic sequence. An arithmetic sequence, also known as an arithmetic progression, is a sequence of numbers in which the difference between any two consecutive terms is constant. This constant difference is called the common difference. Ang ibang tawag sa arithmetic sequence is arithmetic progression. Yun yung ibang tawag sa kanya, arithmetic progression. So, ang sabi, it is a sequence of numbers. Sequence of numbers. So magbigay ako ng example para mas maintindihan. Example number 1 ng sequence of numbers is 2, 5, 8, 11, 14, 17, and 20. So it is a sequence of number. Bakit siya naging arithmetic sequence? Naging arithmetic sequence siya kasi ang pagitan ng bawat consecutive terms ay tulad-tulad. Ano ba yung ibig sabihin ko doon sa pag sinabing pagitan ng bawat terms ay tulad-tulad? For example, ganito. Ito yun. Ang pagitan ng 2 and 5 ay 3. Kasi 5 minus 2 ay 3. Ang pagitan ng 5 at 8 ay 3. Kasi 8 minus 5 ay 3. Ang pagitan ng 8 and 11 ay 3. Kasi 11 minus 8 ay 3 din. So, ang pagitan ng 11 and 14, 3 din. Kasi 14 minus 11, 3 din. Tapos ang pagitan ng 14 and 17, 3. Kasi 17 minus 14 ay 3 din. Tapos ang pagitan ng 17 and 20 is 3 din. Kasi 20 minus 17 ay 3. So, yun yung tinatawag na common difference. Itong 3. Yung 3, yung common difference nila. Yun yung pagitan sa bawat consecutive terms. Yun yung difference between any two consecutive terms. Yun yung tinatawag na common difference. Ang common difference natin dito ay 3. Dapat tulad-tulad yung pagitan. Ano ba ang kasunod ng 20 kung ang common difference niya ay 3? So, 20 plus 3 is 23. Ganun. Para makuha mo yung kasunod na number, di ba yung kasunod ng 8, para makuha, ipa-plus mo lang yung common difference niya na 3. Ganun yung tinatawag nating arithmetic sequence. So, another example is yung sequence of number na 10, 15, 20, 25, 30, 35, and 40. Kasi ang pagitan ng 10 and 15 is 5. Ang pagitan naman ng 15 and 20 is 5. Ang pagitan ng 20 and 25, 5 din. Ang pagitan ng 25 and 30 is 5 din. Ang pagitan ng 30 and 35 ay 5 din. Ang pagitan ng 35 and 40 is 5 din. So, yun yung common difference. Ibig sabihin, para makuha mo yung common difference, magmaminus ka lang. Imaminus mo lang yung dalawang magkasunod na terms. Halimbawa, itong 10 and 15. So, maminus mo 15 minus 10, yun yung common difference. 15 minus 10 is 5. 20 minus 15, 5. 25 minus 20, 5. So, another is 30 minus 25. So, 5 din ang sagot. Yun yung common difference na tinatawag. Dapat tulad-tulad yun. So, pag hindi tulad-tulad, hindi siya arithmetic sequence. Another example is 7, 17, 27, 37, 47, 57, and 67. Itong sequence of number na ito is also an arithmetic sequence. Kaya siya naging arithmetic sequence kasi tulad-tulad yung kanyang pagitan. For example, para makuha yung common difference is magmaminus ka lang ng dalawang magkasunod na terms. For example, itong dalawang magkasunod na to, 27 and 37. So, minus mo lang. 37 minus 27, di ba ang sagot ay 10. So, yun yung common difference nila. Kahit alin ang i-minus mo dyan, basta't magkasunod, dapat 10 yung sagot. Kasi yun yung common difference. So, pag hindi 10 yung sagot doon, halimbawa, yung isa ay 10, yung isa ay 11. So, ibig sabihin, hindi siya arithmetic sequence. Para maging arithmetic sequence, dapat tulad-tulad yung kanyang pagitan. So, for example, gusto mo itong dagdagan. Ang mangyayari, magpa-plus ka lang uli ng 10 para makuha mo yung kasunod ng 67.
Pero paano kung halimbawa gusto mo mahanap yung halimbawa pang 100 na term? Di ba ito yung pang 1, yung pang 2, yung pang 3, or pang 3rd term, 4th term, ito yung 5th term, ito yung 6th term, ito yung 7th term, yung pang 8, magdadagdag ka lang ng 10, di 677 na yun yung pang 8th term. Pero paano kung gusto mo makuha yung mas malayo, halimbawa nandito sa dulo, yung pinakang, halimbawa, pang 100 na term, edi ang mangyayari, magpa-plus 10 na magpa-plus 10 na magpa-plus 10 ka. Sobrang tagal. Kaya mayroon tayong formula na ginagamit para makuha mo yung kahit pang ilan na term. Halimbawa, pang 100 or parang 1,000 na term or pang 2,999 na term, pwede mo makuha gamit yung formula na yun. Ito yung formula. The nth term of an arithmetic sequence can be found using the formula a sub n equals a sub 1 plus n minus 1 times d, where a sub n, the nth term of the sequence, a sub 1, the first term of the sequence, d, the common difference, n equals the position of the term in the sequence. Yung sa formula na to, yung a sub n, yun yung number na hinahanap mo. Halimbawa, yung pang 100, okay, pang 1,000 o pang 13,000 na term or pang 88 na term, yun yung a sub n. Yung a sub 1, yung pinakaunang term, yung pinasa-una. Halimbawa, ang unang term mo is, halimbawa, di ba, 5, 10, 15, 20. Ang unang term mo doon yung 5. Pero halimbawa, ang iyong number is 4, 8, 12. Kung nagsimula siya sa 4, yun yung a sub 1 mo. Yun yung a sub 1, yung pinakaunang term. Yun din naman yung common difference. Yun yung pagitan ng bawat terms. Then yung n, yun yung kung pang ilan. Halimbawa, itong pang 100, yung a sub n mo is a sub 100. So, yung n mo is 100. Kung halimbawa, ang hinarap mo ay a sub 29, yung n mo dito is 29 din. Ganun yun. Bigay tayo ng isang example na isosolve natin. Ito yung tanong. The first term of an arithmetic sequence is 10. The fifth term is 38. What is the second term? So, una natin gagawin is kunin natin yung given. May given tayo dyan, yung first term. Pag sinabing first term ng sequence, yun yung pinakauna. So, a sub 1. A sub 1 is equal sa 10. Then, ang a sub 5 is equal sa 38. Kasi ang sabi, the fifth term, ibig sabihin, pang 5. So, a sub 5. Yeah, a sub 5 kasi sabi fifth term. Yung fifth term daw is 38. So, 38 nilagay natin. Then, ganito yung solution. Una, ilagay muna natin yung formula para mas madali. A sub n equals a sub 1 plus n minus 1 times d. Ito yung formula. So, hanapin muna natin kasi ang pinakang tanong kasi dito, yung ano yung pangalawang term. So, para mahanap yung pangalawa, kailangan natin malaman kung ano yung common difference. Kailangan natin mahanap yung value ng d. Kasi di ba para mahanap yung pangalawa, magpa-plus ka lang dapat ng common difference sa pangunang term para makuha mo yung pangalawa. Kaso hindi pa natin alam yung common difference, kaya kailangan natin mahanap muna yun bago natin makuha yung second term o yung a sub 2. Now, ang sunod natin gagawin is yung a sub n, palitan muna natin ng 38. So, a sub 5 yun. So, yung a sub n, yun yung 38, which is yung a sub 5. Tapos yung a sub 1, yung unang term. Yung a sub 1, kaya 10. Nilagay natin dito. Tapos yung n, kung pang ilan ito. Di ba, a sub 5 yun. Yung 38. So, kung ano yung n dito, yun din yung n na ipapalit mo dito sa n. So, kaya naging 5 minus 1 times d. Yun di ang hanapin natin. So, solve lang natin yan. 38 equals 10 plus 5 minus 1 is 4. Then, times d. Then, 38 minus 10. Kaya naging minus 10 kasi yung 10 nilipat ko sa kaliwa ng equal sign. Kaya naging minus 10 na. Ganun yung nababago yung sign kapag naglilipat ka sa another side ng equal sign. Naiwan lang dito yung 4d. Then, solve lang natin. 38 minus 10 is 28. Equals 4d pa rin. Then, anong ginawa natin para mawala yung 4 dito sa katabi ng d? Para mawala yung coefficient ng d. Divide lang natin both side by 4. So, 28 divide 4 equals 4d over 4.
Then, makakancel lang tong 4 over 4. Then, 28 divide 4 is 7. Then, equals D. Or D equals 7. So, yung common difference natin is 7. Di ba madali na? Kung ang A sub 1 ay 10, so yung pangalawa, makukuha mo lang kung magpa-plus ka ng common difference sa kanya. Since pangalawa lang naman yung hinahanap, so 10 plus 7 or 17. Diba 17 agad yung second term. Pero ito yung pinakang proper solution. Para kung halimbawa, ang hinahanap mo ay pang 100 or pang 1,000, mas mabilis mo yung masusolve. Ganito yun. Ito yung sunod na solution natin. Yan. A sub n, sulat lang ulit natin yung formula. Pero ang hinahanap na natin dito is yung A sub n, yung second term. So A sub n, napalitan ng A sub 2 kasi yun yung hinahanap. Then equals A sub 1 plus n minus 1 times d. Yung A sub 1 natin, pinalitan na natin ng 10 uli. Plus, yung n na natin dito is, kung ano yung pangilan yung hinahanap natin, di ba yung A sub 2, yun yung n natin, yung 2. Kasi nga second term. So, 2 minus 1 times 7. Yung d, nakuha na natin, yun yung 7 dito. So, 7 na to. So, A sub 2 is equal to 10 plus 2 minus 1 is 1 times 7. A sub 2 equals 10 plus 1 times 7 is 7. A sub 2 is equals to 17. So, yun yung final answer natin, 17. Nakuha na natin yung final answer. So, kung may tanong kayo, pwede kayong magtanong. I-comment nyo lang, then pwede nating sagutin yan. So, kung magitan ng, siguro gawa ng ibang video, kung ba may problems kayo about sa arithmetic sequence na hindi nyo masolve, pwede nyo itanong. Thank you.